nananaginip. Yan ba? Ayan. So, muli, it's an honor here to be here in front of you. Sa pagkakalam ko, February po yung last na pag-speak ko dito sa Benjen. And praise God and glory to God kasi muli, isang oportunidad po dito para makapag-speak po sa inyong lahat. Alam ko, susunod na po si Jella. Si Jen. Lahat ng batch 1 dyan, nakikita niyo ba ako? Ready na kayo dyan. Ayan, so, I want to mag-share ako ng word, pero tulungan niyo ako. Amen? Tutulungan niyo ako na maintindihan natin yung revelation ng Panginoon. Na para bang tayo lang ay nag-uusap one-on-one. Amen po ba yun? Na parang nasa isang room tayo na tayong dalawa lang at wala yung kalugano. Ibig sabihin nun, help me to preach this gospel sa pamamagitan ng pakikinig mo, hindi sa ears, kundi sa puso. Amen? Promise? Gagawin natin yan? Amen. Sabi nga na ni Pastor Alden kanina, it's for our correct. It's kung correction man siya o blessing man siya, tanggapin natin. Maliban lang sa curse. Kasi ang curse ay hindi galing sa Panginoon. So, this afternoon, hindi po ako mangongondem, hindi po ako magka-curse, kundi magko-correct tayo. Pagko-correct, magbibigay tayo ng mga teachings na galing sa Panginoon. Amen? Help me to preach this. Makipag-usap po kayo sa akin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Ito pong message for this afternoon ay ipinreach ko na po ito ng Glory Night. Sino dito nung mga nasa Glory Night? Taas ang kamay. Ayan, sila Ate Jay. Yung mga batch. Oo, tapos ayun, nakita ko sila bro na naka-blue. Ayan. So, hindi kilala eh. Ayun. So, alam ko narinig nyo na to, pero I pray na once na marinig nyo ulit ito, there's new revelation na ibabahagi sa atin ng Panginoon. And sa mga hindi pa nakakakinig, I pray na merong yung revelation ng Panginoon, yun talaga ang maintindihan natin. Amen. So our message for today is all about Sige nga, sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Blessings wrapped in prayer. In Tagalog po, isang pagpapala na nakapaloob sa isang panalangin. Sino ang nananalangin dito? Sige nga, taas ang kamay. Gusto ko dalawa. Sige, dalawa. Weh, totoo ba? Sino nananalangin sa pagkagising? Yun lang. Gabi. Kinabukasan ng amen. Di ba? Ganyan, yung dami kong care group na ganyan, mga anak, Diyos ko, sasabihin nila, may nagpe-pray po ako paggabi, pero kinabukasan na po yung amen kasi nakakatulog ako. Ang galing! Mga boys, puro MM. Napupuyak sa MM, kaya pagka nagpe-pray na, kinabukasan na yung amen siguro. So, lahat tayo nagpe-pray. Kasi it's our one-way communication to God. Sino naniniwala dito na ang prayer ay isang tool na nakikipag-communicate tayo sa Panginoon? Diba? Nakikipag-communicate tayo. Parang ganito. Parang siyang pakikipag-usap ang prayer. Hindi man natin nakikita ang Panginoon, pero habang nagpe-pray tayo, nararanasan niyo yun. May mga times nagpapatugtog ka ng ng worship song, tapos nagpe-pray ka, tapos feel mo yung presence ng Panginoon, nag-goosebumps ka ba? Na parang kahit hindi mo siya nakikita, katabi mo siya, kaharap mo siya, nararamdaman mo yung yakap niya. Sino nakaranas nun? Di ba ang sarap? Ang sarap sa feeling nun, yung maranasan mo yung presensya ng Panginoon habang nananalangin ka. And ngayon, pag-uusapan natin yung pagpapala sa pamamagitan ng panalangin natin. Prayer and devotion is one of the greatest tools na kung saan ginagamit ng Panginoon para magkaroon tayo ng intimate relationship sa Kanya. Sino dito ang may relasyon sa Panginoon? Amen. Lahat tayo. Kapag sinabi mo ang Diyos, Jesus Christ is your Lord and Savior, you have the relationship. Pero, syempre, hindi lang sa salita, dapat sa gawa. Yun ang tunay na relasyon sa Panginoon. So, ang prayer, meron akong 2019 goals. Nag-start po ako ng goals ko
ko, 2017. Sino yung mga goal-oriented persons dito? Ako, ang pagkakaalam kong mga batches 1 to 4, mga goal-oriented yan kasi tinuruan kami ni Pastor Alvin na maging goal-oriented na mag-start pa lang yung year. Alam mo, kahit naman na hindi kayo turuan, may mga ganun, di ba yung resolution? Naranasan niyo yan? New Year's resolution ko, hindi na ako tatamarin. New Year's resolution ko, hindi na ako malilate sa pagpasok, pero late pa rin. Okay. New Year's, di ba mga ganun? Yung mga New Year's, marami tayong New Year's resolution, pero in the Bible, context of the Bible, is goals. Prayers. Yun yung dapat na nating, alam mo yun, parang ina-achieve. So, marami tayong goals sa buhay. Marami tayong prayers sa buhay. Marami tayong gustong ma-receive. And most especially dyan yung blessings. Lahat tayo gusto natin ng blessings, right? Gusto mo ba ng blessings? Yung gigising ka sa umaga, may mag-chat sa'yo, "Uy, pre! Uy, best friend, tara, punta tayo sa milk tea, libre kita." O, blessing yun, di ba? O, sino may gusto nun? Tara, punta tayo Jollibee, libre kita, 10 meals. Ayan. Maraming blessings tayo na gusto. Gusto natin ng bagong clothes, gusto natin bagong shoes, gusto natin ng bagong phone. Kapag nasira na yung phone natin, may konting warak lang, okay, di na muna ako mother. Di ba? Marami tayong gusto eh. Mga blessings sa buhay na gusto nating ma-receive. Pero ang tanong ko, kalooban ba ng Panginoon lahat ng gusto natin? Yes or no? Lahat ba ng gusto natin ma-receive sa buhay, kalooban ba ng Panginoon sa'yo? What? Hindi lahat. Hindi lahat ng pinagpipray natin kalooban ng Panginoon. Later, we will discuss that. And sabi nga, an answered prayer is an unanswered prayer is still an answered prayer. Marami tayong pinagpipray. Pero alam ko, hindi lahat ng pinagpipray natin tinutugon ng Panginoon. Hindi lahat ng pinagpipray natin sinasagot niya. Pero ang maganda doon, gusto kong malaman nyo, yun palang hindi sinagot ng Panginoon, answered prayer pa rin pala yun. Na minsan, tinitignan natin na si Lord naman, ang tagal-tagal ko nang pinagpe-pray to, years ko nang pinagpe-pray, Panginoon, yung prayer na to, hanggang ngayon, bakit hindi mo pa rin sinasagot? Ang masasabi ko lang, answered prayer pa rin yun. Kasi hindi yun yung kalooban sa iyo ng Panginoon. Gusto mo lang yun, pero hindi pa yun palaya ng kalooban sa iyo ng Panginoon. Marami tayong prayers na hindi sinasagot. And ito yung, may tatlo akong sasabihin sa inyo. Bakit hindi sinasagot ng Panginoon? But God didn't answer our prayers because first, because it's not the will of God. Sabihin mo nga, it's not the will of God. Hindi yun kalooban sa inyo ng Panginoon, kaya hindi niya sinasagot. Pangalawa, diba yun yung sinabi sa inyo kanina? Hindi lahat ng pinagpipray mo makakabuti sa'yo. Pangalawa, God didn't answer your prayer because He wants you to wait. May kalaman. Gusto niya maghintay ka. Gusto niya, habang naghihintay ka, nag-grow ka. Habang naghihintay ka, nakikita niya na nagbabago ka. Kasi, kaya ayaw niyang ibigay sa'yo yung pinagpipray mo kasi baka mas lalo kang yumabang. Baka dahil dun sa pinagpipray mo na yun, mas lalo kang lumayo sa Kanya. Baka dahil sa pinagpipray mo na yun, mas lalo mawasak yung relasyon mo sa mga kaibigan mo dito sa church, yung relasyon mo sa pamilya mo, yung relasyon mo sa sarili mo, yung pagmamahal mo sa sarili mo. Kaya niya hindi yun binibigay sa'yo. Kasi marami pa pala tayong dala-dala sa buhay na gusto niya maghintay ka, anak, maghintay ka. Kasi habang naghihintay ka, gusto ko mawala yan sa'yo. Si Shekinah, sinabi ko na rin ito ng Lord na kaya hindi siguro sa akin binibigay ni Lord back yung pinagpipray kong sobrang tagal na. Kasi, madamot pa si Shekinah, aalisin ko muna sa kanya yung pagiging madamot niya.
Sabi ni Lord, nakita ko kasi si Shekinah, lagi pa rin late. Lagi pa rin siyang late. Alisin ko muna sa kanya yun, yung pagiging late niya. Kasi baka pag binigay ko to, mas lalo siyang magiging late. The point is, God wants you to grow. He wants you to change sa gusto niya. Hindi sa gusto natin. Habang naghihintay tayo, tatanggalin muna ng Panginoon lahat ng bad characters na hindi kalooban para maging ready ka sa prayer na pinagpipray mo, sa goal na pinagpipray mo. And number 3, because meron siyang, hindi niya ina-answer yung prayer mo kasi meron siyang mas best na ibibigay doon. Ang pinagpipray mo lang pala, bike. Pero gusto ng Panginoon sa'yo ay motorcycle o kotse. Diba? Parang minsan kasi parang ano tayo dinidegrade natin yung pagkatao natin. Parang eto lang yung kaya mo, pero meron pa palang mas kaya ka na gustong ibigay sa'yo ng Panginoon. Pero, nabablock lang yun. Dahil there's a way. There's something in a way called us. You. Sabihin mo nga, you. Sabihin mo, me, personal. Meron pala dahilan kung bakit minsan hindi natin nare-receive yung blessings dahil sa atin mismo. No one can stop God from blessing us. Even Satan cannot stop God from blessing us. Meron lang nag-iisa. Kasi more than 2,000 years ago, napako na si Jesus Christ sa cross. Talunan na po si Satan. Naniniwala ba kayo na talunan na si Satan? He is already defeated and God is a victor. And kung tayo ay nasa Panginoon, we are victorious, we are successful. So kung talunan na si Satan, wala siya kayang gawin para i-block, para hadlangan lahat ng blessings na gusto ni Lord na ma-receive natin. Yun nga lang, mayroong nag-iisang tao. Ikaw. Ako. Ha? Bakit ako? Ngayon malalaman natin kung bakit. There are actually 5. There are 5 signs. Nung pinreach ko to sa Lord, nakalimutan na akong isa Ngayon ko i-preach. There are 5 signs if you are lacking God's blessings in your life. Si Lord gracious yan Sabihin mo nga grace. Ang Tagalog ng grace ay biyaya at grasya. Na kung saan we do not deserve blessings but still binigay niya yun sa atin. Hindi nyo deserve i-bless dahil makasalanan tayo, pero dahil sa grasya ng Panginoon, hanggang ngayon, binibless ka pa rin niya ng hangin, ng hinihininga mo. Inhale-exhale mo, meron pa rin lakas na binibigay sa iyo ang Panginoon, kahit na we do not deserve it kasi makasalanan tayo. Kaya grabe pala. Grabe, napakabuti ng Panginoon, napakabuti niya, napaka-mapagmahal niya, napaka-forgiving niya sa lahat ng pagkakataon sa buhay natin. Amen po ba? So, may mga times, we are blocking God's blessing, number 1. Number 1, gusto kong alalahanin ito kung bakit pala maraming pagkakataon na hahadlangan natin yung kalooban ng Panginoon sa atin. First is, if we are constantly living in sins. Honestly, hindi po ako naggawa ng PowerPoint kasi minsan nakafocus tayo sa PowerPoint. I want us to be focused sa Word ng Panginoon. Gusto ko nakatingin lang din kayo sa mga sasabihin ko kasi para sa akin, mas ma-enjoy nyo yung word kung wala tayong tinitignan. Ayan. So, para sa akin lang yun. Okay. Meron mga iba't ibang strategies sa pastors like mostly of the pastors. Ayan. So, we are lacking God's blessing if we are, number 1, constantly living in sins. God wants you to be blessed. Gusto ng Panginoon makita kang masaya, healthy, nare-receive yung mga gusto mo. Pero,
kung patuloy at patuloy kang nabubuhay sa kasalanan, ikaw mismo ang nagiging dahilan kung bakit hindi mo ma-receive yung blessing na gusto niya sa'yo. So today, I want you to rebuke that curse sa'yo. Sabihin mo sa sarili mo, from now on, sige, from now on, I will do my very best to live in righteousness. Iwasan na natin lahat ng pwede nating ikapahamak. Maraming temptations na ibinibigay sa atin si Satan. Marami siyang gustong mga bagay na akala natin makakabuti sa atin, pero sa totoo lang, makakasama sa atin. Marami siyang gustong i-offer sa atin na akala natin maganda, masarap, masaya, pero sa totoo lang, sa mata ng Panginoon, darating ka sa point na pagsisisihan mo dahil ginusto mo yun. Ganon si Satanas. Sinungaling siya eh. So, kanino tayo dapat maniwala? Kay Jesus. All the words of God na makakabuti sa'yo. Kung pumapasok sa tenga mo yung mga curse ni Satan na hindi mo kaya yan, ang dumi-dumi mo, wala kang kayang gawin, wala kang mararating, napakasama mo, nagbubura ka, may bisyo ka. Yun yung mga sinasabi sa iyo, Satan. Pero dapat hindi natin siya pinapakinggan. From this time and on, if you want to receive blessings abundantly, unlimited blessings from God, gawin mo yung buhay mo na isang malinis sa harapan niya. Kaya mo, kapatid. Kaya mo. Maraming mga drug addicts, marami po kaming kilala ng mga pastors na dating nasa kulungan, mga dating grabe yung mga kaso, naging drug addict sila. Kung sila binago ng Panginoon, ikaw pa ba? Amen ba? Kung sila binago ng Panginoon, tayo pa ba? Kaya natin. Sisiw lang yun. Kasi alam natin na si Jesus nandyan sa atin para magbago sa atin. So, if you want to receive blessings, anong gagawin natin? Iwasan natin yung mga kasalanan. Amen? Sabihin mo nga, kaya ko yun. By the grace of God. Kasi mahal ko si Lord. Sige, isigaw mo yan kasi mahal ko si Lord. Kaya mo yan. Number 2. God. Number 2 ay, kalimutan ko tuloy, diba? Ano na yun? Number 2 sign that you're blocking God's blessing in your life. Okay. Because number 2, you are not coming to Him and ask for Him. Di ba sa mga magulang, like for example, nasa bahay ka, tapos aalis ka, wala kang pera. Pupunta ka sa nanay mo di ba? O kaya sa tatay mo. Right? Pupunta ka, lalapit ka, tapos manghihingi ka. Di ba? Kapag gusto mong may magyari sa'yo, kung gusto mong makalabas sa bahay at makapunta sa pupuntahan mo, at wala kang pera, lalapit ka sa nanay mo, sa tatay mo, tapos manghihingi ka. Ganon din tayo sa Panginoon. Kung meron tayong gustong ma-receive from God, you have to come to Him. You have to humble down yourself and ask. Come and ask. Marami palang pagkakataon, kaya pala hindi natin nare-receive yung blessings ng Panginoon because hindi tayo lumalapit sa Panginoon. Hindi tayo lumalapit sa Kanya at nagpe-pray at nag-a-ask. Sabi niyo kanina, and that's good, and mostly sa inyo, nagtaas ng kamay nung tinanong ko kayo kung nagpe-pray kayo. That's great. Dapat laging maging natin yun, lifestyle natin yun. Every now and then, every minute, nagpe-pray tayo. That's good. Makakabuti yun sa'yo. So, kung gusto mong
ma-receive yung blessing sa'yo, yung hinihiling mo, yung prayer request mo, yung 2019 goals mo, you have to come to Him in prayer and ask for Him. And number 3, oo nga, hindi ka na gumagawa ng mga kasalanan. Tapos, oo, lumalapit ka sa Panginoon, nagpe-pray ka, nag-a-ask ka sa Kanya. Pero habang nag-a-ask ka naman sa Kanya, hindi ka naniniwala. So number 3, you have to have faith in God. You are lacking God's blessing if you do not have faith in God. You are asking, pero hindi ka naman naniniwala. Dapat magtiwala ka sa Panginoon. Maniwala ka na gagawin niya at ibibigay niya yung pinagpe-pray mo sa Kanya. And there's difference between believing and demanding. Maraming pagkakataon nagpe-pray tayo. Lord, ang tagal ko nang pinagpe-pray ito. Please naman, bigay niyo na po. Kasi kailangan ko na po siya eh. Please, Lord, yung parents ko, gusto ko na po talaga silang magkabalikan. Lord, yung kaibigan ko, lagi na lang niya akong sinasaktan. Please, Lord, sana naman po magkaayos na po kami ng best friend ko. Lord, yung bagay na to, tagal ko na nakikita sa tindahan. Sana naman, please, bigyan niyo na po ako ng blessings. That's demanding, and it is not the will of God. Kapag nagpe-pray pala tayo, dapat we are believing. Sabihin mo nga, believing. Sabihin mo, I am a believer. Kung ikaw ay believer, pag magpe-pray ka, Panginoon, ito po yung heart desire ko. Lord, yung parents ko po, they are struggling now relationally. At alam ko, Panginoon, naniniwala ako na may gagawin ka sa kanilang dalawa. Alam ko, Panginoon, naniniwala ako na may gagawin ka sa relasyon namin ng best friend ko, na may gagawin ka sa baon ko araw-araw. Alam ko, Panginoon, naniniwala ako, Panginoon, na i-bless mo ako. Kung nararanasan ko man to, alam ko, at naniniwala ako, that all things work together for good for those who love Christ. That's believing. We have to believe. We have to have faith, not to demand God. Na para bang inuutusan natin ng Panginoon. No. Amen? Huwag natin uutusan ng Panginoon. Grabe. Grabe ang Panginoon. Alam niyo ba? Nakipicture niyo ba? Si Jesus Christ, si Lord God, napakalaki niya. Sabi niya this is one of my favorite, sabi ko nga nung night, the more you know Christ, the more you realize you don't know. Habang tumatagal nakikilala mo ang Panginoon, mas nare-realize mo na hindi mo siya kilala. At habang nare-realize mo na hindi mo siya kilala, habang nare-realize mo kung gaano siya kalawak, habang nare-realize mo kung gaano siya kabuti, habang nare-realize mo kung gaano siya ka-forgiving, ka-loving, ka-gracious, everything ka-holy, doon ka dapat mas lalong mag-push forward, mag-motivate, na mas lalong mo siyang kilalanin. Amen? The more you know Christ, the more you realize you don't know, and the more you realize you don't know, and that's the only thing, we have to push ourselves to Christ, to know Him deeply, to have relationship with Him intimately. Amen? Believe. Sigaw mo nga, believe. I'm a believer. I have faith in Him. Amen. Number 4. Fourth sign na if you are blocking God's blessing, kapag hindi ka naniniwala na ang the greatest blessing that you have ever received is Jesus Christ. Ikaw pala mismo ang gumagawa ng dahilan kung bakit hindi mo ma-receive yung blessing kung ikaw mismo hindi naniniwala na si Jesus Christ yung blessing mo. Siya yung greatest, siya yung ultimate goal na pwede natin ma-receive sa buhay natin. Naiintindihan niyo ba ako? Naiintindihan niyo ako? Akala mo yung success mo in the future, like for example,
maging architect ka, maging engineer ka, o kaya magkaroon ka ng sariling bahay, malaking-malaking kumpanya. Akala natin yun yung greatest na blessing na pwede natin ma-receive. No. Isa lang po ang greatest na pwede natin ma-receive. It's Jesus Christ. Masyado tayo nagiging over-familiar. Jesus Christ, He is a lover, He's a blesser. No. Siya mismo yung pinaka masarap na blessing na na-receive mo sa buhay mo. I want this for you to understand na walang kahit na anong bagay, tao, relasyon, o sitwasyon ang pwedeng makapagpasatisfy sa iyo. Si Jesus lang. Sabihin mo nga, just Jesus. Sige, just Jesus. Siya lang. And number 5, you are blocking God's blessing. Sino dito yung best friend ko, ano siya? Sobrang generous niya. Ano siya, kahit alam mo yung kabibigay niya lang ngayong week na to, next week, bibigay na naman siya sa akin. Tapos ako na yung sumusuko. Yung sasabihin ko, may bibigay ka na, kahit mga little things lang, like for example, food, ganyan. Magbibigay ka na naman. Pero syempre sa ano ko lang yun, parang ano ko lang yun sa kanya, kulit ko lang. Pero syempre, deep inside of my heart, syempre nagpapasalamat ako kasi generous siya. Ay hindi ako nagtataka kaya siya binibless ng Panginoon. That's number 5. Maraming pagkakataon, nabablock natin ang blessing ng Panginoon dahil hindi pala tayo mapagbigay. So kung gusto nating i-bless ng Panginoon, etong kamay, hindi ako makaka-receive ng buhangin. For example, let's say, buhangin yung blessing. Hindi ko makukuha yung buhangin, hindi ako magkakaroon ng buhangin dito sa loob ng kamay ko kung hindi ko siya bubuksan. Yes? So, kung gusto kong maka-receive ng buhangin, I have to open my hands. So, in the scripture, sabi ng Panginoon, we have to open, to give generously para maka-receive tayo ng blessings na galing sa Panginoon. And one of the ways is magbigay tayo sa ministry. Magbigay tayo sa kapwa na sa mga care groups natin. Magbigay tayo sa mga pastors natin. Grabe yung mga pastors, yan yung mga pinakamatatabang lupa. Pinakamatatabang lupa sa balat ng lupa. Sila ang, alam mo yun, yung kapag nag-bless ka ng pastor, talaga namang 100 times ang balik sa'yo. Basta, hindi mo gagawin yun dahil sa gusto mo lang. Dahil gusto ng Panginoon. So, give generously. Number 5, para makareceive tayo ng blessings ng Panginoon, ano? Give generously. Amen? And marami tayong mga gusto sa buhay. Marami tayong gusto ma-receive. Yung mga answered prayers na yan, yung mga unanswered prayers, kahit po mga trials. Bye-bye. Naniniwala ba kayo sa akin kung sasabihin ko na yung pinoproblema mo ngayon is blessing in disguise? Naniniwala kayo sa akin? Paano? Nag-email ka. Sumagot ka. Sige lang. Naniniwala daw si JL na ang trials and problems are blessing in disguise. Bakit? Bakit kaya? May milk kay Pastor. Kasi nagsisilbi siyang blessings kasi through those struggles, problems, we learn. Yun naman yung pinaka-purpose kasi ng problems na kaya hinahayaan tayo ng Panginoon na ma-experience natin is to learn, to grow, and to
para mas makilala mo siya at mas lumali. Alam ka naman ang malakas mo yun. Totoo yun. Na ang problems and trials are blessing in disguise. Kaya yung breakthrough, yung miracle na gusto natin ma-receive, kung mapagtatagumpayan natin lahat ng pagsubok na yan, marireceive natin yung breakthrough na gusto, na bibigay sa atin ng Panginoon. MC? Mineral water daw. Hindi pala, ano po ba yun yung MC? Hindi pala master cup mineral water. Baka pwede bang CW, criminal water? Si JM, criminal water. That's very good yun. Thank you God for that. Thank you, praise God for that answer. And ayun nga, balik tayo sa pag-uusapan natin. Blessings wrapped in prayer. Mga assorted. Sa buhay na to, marami tayong gustong ma-receive. Ang dami natin pinag-pray sa Panginoon. Pero ang tanong ko kapatid, nalaman nyo kung paano natin tayo makaka-receive ng blessing sa Panginoon? Unahin natin siya. Lumayo tayo sa mga kasalanan. Lumapit tayo sa Kanya. Humingi tayo. Have faith in God. Give generously. And make Jesus as your ultimate blessing in your life na para bang wala ka nang hihilingin sa mundo. Kung nasa sayo ang Panginoon, parang wala ka nang pakialam. Kasi alam naman natin yun eh, kapag na-receive natin si Lord sa buhay natin, yung mga blessings na yan, reward na lang sa Kanya. Reward na lang natin yun from Him. Amen? So ngayon, ang dami natin nalaman ngayon. You are praying. You have devotion sa Panginoon. Sino dito nagbabasa ng Bible? The devotion. Sa pagbabasa natin, inaaral ba natin yan? Gusto mong makinig kayo? I want you to listen. Marami tayong gustong ma-receive sa buhay. Yung pag-aayos. Kung meron tayong problema sa pamilya. Gusto nating pumasa sa pag-aaral natin. Minsan nararanasan natin na mag-isa lang tayo. Ang dami nating pinoproblema. Yung problema ng iba, pinoproblema natin. Ang dami nating bad characters na akala natin hindi natin kaya magbago. Pinagpe-pray natin yun sa Panginoon. Yung pinagdadaanan mo, personally, alam ko, karamihan dito mayroong pinagdadaanan na hindi alam ng iba, na ikaw lang ang nakakaalam. At ang Diyos lang ang nakakaalam. Alam ko, gabi-gabi, every morning, pinagpipray mo yan sa Panginoon. Na sana, magkaroon na ng breakthrough, gumaling ka na, i-bless ka na, financially, your family, yung pag-aaral mo. Yun sa tela. Ang dami natin pinagpipray. Alam mo na yun. Napanood yun. Forgiveness, healing, love, material things. Sa araw-araw ng pagpipray natin, tatanungin ko kayo, kailan nyo pinag-pray? How often do you pray? Na magkaroon kayo ng deep relationship sa Panginoon. Kapatutod ba? Kapag nagpipray kayo, laging pakabit. Laging, Lord, gusto ko dito. Sana magkaroon ako ng ganito. Sana gumaling ako. Kailan mo pinag-pray, magkaroon ka ng malalim na relasyon sa Kanya? Kailan ka nag-pray na hindi ka nag-pray dahil sa mga blessings? Kailan ka nag-pray
na nag-desire ka sa puso mo na mas makilala mo siya, na siya lang ang maging Diyos mo. Kailan ka nag-pray? Kailan mo kinausap ang Panginoon? Na walang kahit na anong bagay ang kukumpara. Kamusta ka ngayon, kapatid? Bilang isang kabataang Kristiyano, kung sinasabi mong Kristiyano ka, kamusta ang relasyon mo sa Panginoon? I want all of you to close your eyes. And as you close your eyes, I want you to feel the presence of God. Hindi mo mararanasan ang presensya ng Panginoon kung hindi mo iaalaw na kumilos si Lord sa buhay mo. At ngayong oras na ito, gusto ko kausapin mo siya. Lord, ang dami kong pinagpipray pero kailan nga ba ako nangusap sa'yo na sana magkaroon ako ng malalim na relasyon sa'yo? Sinasabi ko, nagpipray ako, pero kamusta yung relasyon ko sa'yo? Malapit nga ba ako sa'yo? Malapit nga ba yung puso ko sa'yo? Maraming pagkakataon, lagi akong nag-church, nagsisisi ako, pero bakit feeling ko ang layo-layo ko sa'yo? Kapatid, this is the right time para ibalik natin kung ano yung tamang relasyon sa Panginoon. Na kahit anong bagay, kahit anong sitwasyon, kahit sinong tao, lahat yun walang maikukumpara sa kadakilaan ng Diyos sa buhay mo. Kayang-kaya niyang ibigay ang lahat sa'yo, lahat ng prayer requests mo, lahat ng goals mo, kung uunahin mo lang siya. Huwag mo siyang kilalanin dahil kilala mo lang siya. Kilalanin mo siya in your relationship with Him. Kamusta ka sa harapan ng Panginoon? Habang nagpe-pray ka ba, nafe-feel mo siya? The ultimate blessing you will receive in life is Jesus Himself. Have a deep relationship, intimate relationship na kung saan, kahit saan ka pumunta, lumabas ka ng school, magpapasalamat ka sa Diyos kasi meron kang relasyon sa Kanya. Na kapag may dumating na problema sa'yo, magpapasalamat ka sa Kanya kasi alam mo yung problema na yan, makakatulong sa'yo, makakapagpabago sa'yo, makakapagpaangat sa'yo, aalisin niya lahat ng pride, lahat ng bad characters, aalisin niya yan kung uunahin mo lang, kung iaalaw mo lang na kumilos si Lord, kung iaalaw mo lang magkaroon ka ng malalim na relasyon sa Panginoon. God, we will not lack the blessings you want us to receive. We will live right now in righteousness.